Magandang araw sa inyong lahat. Sa amin kayong Panig ng Mundo. Ito si Tuto Martillero sa isa na namang vlog. Ang vlog po natin ngayon ay pinamagatan natin na ang rason bakit binomba ng Amerika ang Venezuela. Mga kapatid, bago lang binomba ng United States of America ang Venezuela on the orders of US President Donald Trump. So prior to the airstrikes which catapulted to the downfall of the former strongman, Venezuelan strongman Nicolas Maduro, there were already strikes in the Caribbean. May mga barko na binomba ng United States of America kasi mga barko daw yun na nagdadala ng droga patungong United States of America na wala namang proof or evidence kasi binumba lang wala kang nakita ang drugs doon. At saka ang sabi ni President Trump na President Maduro is involved with regard to drug trade. Ngayon, ang problema dito mga kapatid, walang ipinresenta na proof si Donald Trump, President Donald Trump, na nagsasabi na President Maduro is in drug trafficking. Wala eh. So, halindulad mo ito sa nangyari noong Second Gulf War wherein former US President George Bush claimed that as Saddam Hussein was hiding WMD or weapons of mass destruction in Iraq. Na hanggang ngayon, yung weapons of mass destruction ay hindi pa rin nakikita. So anong ginawa doon ni George Bush Jr.? He allied with Prime Minister Tony Blair of the United Kingdom, who eventually produced the evidence na si Saddam Hussein ay may weapons of mass destruction. Ang problema ngayon, hanggang ngayon, hindi mo makikita ang weapons of mass destruction ni Saddam Hussein. Parang ganito ang mga nangyari ngayon sa Venezuela, mga kapatid. Maihalan tulad mo ang Venezuela sa Iraq, na kung saan walang ebidensya din ang Venezuela o si President Maduro na nagpo-produce ng droga or nagnenegosyo ng droga. While it is true mga kapatid na it seems like there must be a regime change. Dapat kailangang may change ng gobyerno sa Venezuela because Venezuela is technically a socialist or a communist state. Kasi it is allied with Cuba, it is allied with China, at saka yung presidente, dalawa na ang presidente na diniklara nila ang kanilang mga sarili as socialists. Si former Colonel Hugo Chavez, who eventually became President Hugo Chavez, at itong si Nicolas Maduro. So, kung tutuusin, komunista na itong Venezuela. And Nicolas Maduro and Chavez, his predecessor, were ruling Venezuela by way of an iron fist. Yun ang nangyari mga kapatid. So it seems like kailangan talaga ng regime change para manumbalik ang demokrasya sa Venezuela. But ang tanong,
Tama ba na yung rehimeng sosyalista o komunista ni Maduro ay magtatapos sa isang marahas na pamamaraan? Ang sagot ay hindi. Bakit? May tinatawag na right to self-determination. It is a term in political science and in political law. Right to self-determination, ang isang bansa, mayroon silang tinatawag na right to self-determination wherein they have the right to rule themselves. Diba? Kung totoong naging gahaman na sa power si President Maduro, naging diktador na siya under a communist government, pwede mo namang suportahan yung mga kalaban. Di ba? Like yung nangyari sa Nicaragua dati, may sinuportahan doon na kalaban ang Amerika. Di ba? Ganyan lang naman yan kasimple. Pero wag mong bombahin. Kasi you are violating the right to self-determination of Venezuela and its sovereignty. Sovereignty. Ano ba yung sovereignty? Yung kasarinlan, yung freedom ng isang bansa. Dalawa ang inano mo doon, ang binayolate mo. Pangalawa, in my own thinking, mali ang ginawa ni President Trump. Bakit? Mismo yung pambubumba pa lang niya doon sa mga barko galing Venezuela patungong kung saan-saan man yun, hindi naman natin alam pupunta yun ng US Binumba nila. That was already an act of war. Mas lalo na ngayon na pinasok nila ang Venezuela by way of bombing the city capital of Venezuela, Caracas, and eventually getting President Maduro and his wife, Celia Rodriguez. Or ano ba yung pangalan doon? ng wife niya. Nakalimutan ko yung pangalan. Oh. So, act of war yun. Under the US Constitution, kung makipaglaban ka sa isang bansa, if you are a President of the United States of America, dapat meron pang declaration of war na gagawin ang Kongreso ng Amerika. Sino ba yung Kongreso? Yung upper house ng Congress na tinatawag natin na Senado at yung lower house ng Congress na tinatawag natin na House of Representatives. Walang ganun. Ibig sabihin, hindi naaayon sa batas. Di ba? Pangatlo, in international law, you have to summon your opponent that we're going to have war with you. Tsaka ilalatag mo doon, bakit kailangan kang makipaggera sa kanila. Walang nangyaring ganun, mga kapatid. So, ano ba talaga ang reason? Kasi sa tingin natin, walang ebidensya na si President Maduro ay is in drug trafficking. Wala Ano ba talaga ang rason? Tingnan ko mga kapatid, ito. Bakit? Ang mga ekonomista ay nagpre-predict na most probably merong recession ng Amerika. Dahil sa tinatawag natin na flawed economic policies ni President Trump. Itong pagsisipsip ng Amerika, the impending siphoning of America sa mga oil wells ng Venezuela ay naturalmente makakatulong sa ekonomiya ng Amerika. Ganyan lang mga kapatid. Ganyan lang. So, ang sabi kasi ni Donald Trump,
Papasok na daw ngayon doon ang tawag dito, ang mga oil companies, American oil companies, and America will run Venezuela. So klarong-klaro mga kapatid na oil ang pakay ni Donald Trump. Ang problema mga kapatid, may may problema ito kasi yung ginagawa ngayon ng Amerika is actually an aggression. Maging normalize ang aggression mga kapatid. Yung aggression na ginagawa ngayon ng Russia sa Ukraine ay magiging normal na lang kasi ginawa ng US yan sa Venezuela. Yung napipintong pagkuha ng China sa West Philippine Sea at sa Taiwan ay manonormalize na lang dahil dyan. Di ba? Yun mga kapatid. At another thing, Venezuela is an ally of Cuba, which is a communist country. Of course, it is an ally of North Korea because it is also a communist country. It is an ally of China because it is a communist country. And it is an ally of Russia because Russia was a former communist country. Diba? Pag nagkampi-kampihan ito mga kapatid, there is a probability that there's gonna be a third world war. Kaya, yun ang mga disadvantages mga kapatid. Disadvantages yan. Di ba? Manonormalize yung aggression ng malalaking bansa kaysa sa smaller countries, at it's gonna be a probable case for a world war. Yun ang disadvantages. Ang advantage lang is yung ekonomiya ng Amerika parang lalakas dahil sisip-sip ng oil ang American oil companies sa Venezuela. Ngayon, mangyayari talaga yan kasi nandun na ang mga Amerikano sa Venezuela. At yung Vice President ngayon ni Maduro ay naging caretaker na ng Venezuela, ay sinusuportahan ni Donald Trump. So yun ang posibleng mangyayari mga kapatid. Yun ang mga nakikita natin ng mga senaryo. So sana ay matapos na itong gulo dyan sa Venezuela at mabigyan na ng tawag dito yung call of the rule of law, kung totoo bang nagkasala si President Maduro, at sana ay meron ng democratic government sa Venezuela, at sana ay yung pagkakamkam, kasi pangangamkam ito pangangamkam ng teritoryo ng Amerika at ang pagsipsip ng oil ng Amerika sa Venezuela ay matapos na. Kasi sigurado itong sisipsipin talaga nila ang oil ng Venezuela. Kasi nasabi na ni President Trump. So yun lang po muna masasabi ko mga kapatid. I hope that there's gonna be equality and justice and peace that would reign in Venezuela. At dapat sana ay mag-change ng mind si President Trump dito kasi mukhang hindi maganda yung ginagawa niya. So, mga kapatid, ito yung ginagawa ko. This vlog is being made by me para pag-educate sa Filipino people kasi it is my advocacy to educate the people, and also I'm doing this for good governance. So, ito po si Toto Mortillero nagsasabing magandang araw, maraming salamat at paalam po muna.